Ayon sa alamat, kapag ang daw ng langit ay nakalimutan na, at ang walang katapusang ikot ng muling pagsilang ay natapos na. Ang 10 halimaw ng sinaunang kaguluhan ay sabay-sabay na isisilang sa kaharian ng kawalang hanggan. Ang bawat isa sa kanila ay may dambuhalang katawan na kasing laki ng isang bituin sa langit. Saan man sila magpunta, guguho ang langit at mabibiyak ang lupa, magkakagulo ang oras at espasyo. Ang kanilang pagnangalit ay magdudulot ng pagkawasak ng mundo, at ang muling pagsilang ay magiging mga guho na lamang. Kapag ang lumang mundo ay nawasak na, agad silang maglalaho ng walang iniiwang bakas. Ang langit at lupa ay muling isisilang at maibabalik ang kaayusan. Ang buhay ay mapapanumbalik at isang bagong mundo ang lilitaw. Matatagpuan ang akademya ng Yanwang sa kailaliman ng mga bundok. Isang binata ang umiikot sa mga bangin sakay ng isang ginintuong ibon. Sinasabi ng batang lalaki na si Jin Yu ang kanyang tapat na kaibigan at nagpapasalamat siya sa tulong nito. Ang nakasakay sa ibon ay si Li Tianming. Siya ay 17 taong gulang at isang estudyante sa akademiyang ito. Ipinanganak siya sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod. Hindi siya gaanong naiiba sa ibang mga estudyante. Tinanong ng binate si Wan King kung bakit hindi siya nito hinintay. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. Tinawag ng babae na luko-luko ang lalaki, at sinabing ginawa niya iyon dahil gusto niya itong makita agad. Ito ang estudyante ng akademya na si Mu Wanqing, 17 taong gulang, lumaki siya sa kahirapan. Siya ang kasintahan ni Li Tianming. Humingi ng paumanhin ang binate at sinabing naging abala siya sa pag-eensayo kasama si Jin Yu. Matagal na rin niyang hindi nasasamahan ang dalaga. Sumagot si Wanqing na mukhang mas importante pa ang alaga nitong hayop. Sinabi ni Li Tianming na wala namang dapat ikaselos, nandito na naman siya ngayon. Sinabihan siya ni Wanqing na mag-relax lang. Tinutukso lang naman niya ito. Pareho silang mga estudyante sa mababang antas, pag-aaral ang dapat na prioridad. Sinabi ni Wanqing na kailangan na nilang pumasok agad sa loob ng bahay bago pa sila sipunin sa lamig. Pagpasok sa bahay, inilahad ni Li Tianming ang kanyang mga palad sa dalaga at sinabing para sa kanya ito. Binili niya ang hairpin na ito para kay Jin Yu matapos maglibot ng matagal sa palengke ng Yandu. Sumagot si Wanqing na napakaganda nito at nakiusap sa lalaki na tulungan siyang isuot ito. Nagtataka siya kung hanggang saan na ang narating ng pagperpekto sa martial soul ng Phoenix sa loob ng kanyang banal na hayop. Nagtagumpay na ba siyang maabot ang ganap na pagkakaisa? Sumagot si Li Tianming na hindi pa, at kailangan pa ng sapat na panahon. Sinabi ni Wanqing na kapag nagkaroon na sila ng banal na hayop na may mahiwagang kaluluwa, wala nang mangangahas na maliitin pa sila. Matatapos na rin sa wakas ang mga araw ng paghihirap. Sumang-ayon si Li Tianming at sinabing pwede na silang magsimula ng bagong buhay. Sa loob ng lihim na kaharian, nahanap niya ang pinakamalaking kayamanan, isang banal na hayop na may martial soul ng isang phoenix. Isa itong napakahalagang kayamanan. Ayon sa alamat, maaari itong palakasin hanggang sa ang kapangyarihan nito ay malampasan ang lahat. Sila lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Pinangalanan niya itong Jinyu, na ang ibig sabihin ay ginintuong pakpak. Sinimulan na niya itong hasain, subalit hindi pa niya lubos na nakakamit ang perpektong ugnayan dito. Ipinaliwanag ni Li Tianming sa dalaga na siya ay anak lamang ng pinuno ng isang maliit na bayan sa gilid. Napakababa ng tingin sa kanya sa gitna ng mga anak ng mga dugong bughaw sa akademya ng Yanwang. Gayunpaman, dahil sa banal na hayop sa kanyang tabi, tiyak na mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang dalaga. Sumingit si Wanqing. Talaga bang gustong pasayahin siya ni Li Tianming? Ayaw na niyang maghintay pa. Gusto na niyang maging isang ganap na babae, at dahan-dahang hinubad ang kanyang damit. Hindi na malaman ni Li Tianming kung saan titingin. Nakapako ang kanyang paningin sa dalaga, at wala nang makakaabala pa sa kanya, titig na titig lang siya kay Wanqing. Hinubad ng dalaga ang kanyang damit at tanging paloob na damit na lang ang natira. Natulala at hindi makapagsalita si Li Tianming. Sinabi ni Wanqing na gusto niyang ibigay ang sarili sa binate ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Li Tianming. Hindi niya alam kung paano magre-react. Sa isip niya, hindi siya dapat basta-basta magpadala sa tukso. Seryoso ang pagkakasabi ni Wanqing, pero hindi ito ang nakasanayan niyang ugali, dati-rati ay napakaingat niya. Masyado siyang konserbatibo. Napaisip si Tianming kung dahil ba ito sa pagkakaroon niya ng banal na hayop. Mukhang napakakakaiba ng lahat ng ito. Tinanong ni Wanqing kung natatakot ba talaga si Li Tianming, ano ba dapat ang itsura niya. Nagtataka siya kung paano magmukhang isang hamak na babae na ibinibigay ang lahat ng pag-asa sa kanya. Biglang, isang lalaking nakasakay sa dambuhalang ibon ang nagpakawala ng malakas na bugso ng enerhiya na parang isang kakaibang kidlat. Tumagos ang atake sa bubong ng gusali. Nakita ng lalaking ito ang dalawang magkasintahan na magkadikit ang mga katawan. Galit niyang tinanong kung paano nagawang lasingin o lasunin ni Li Tianming si Wanqing. Siya si Lin Xiaoting, 17 taong gulang, isang disipulo ng palasyo. Si Lin Xiaoting, ang bida ng Yanwang Academy, at anak ng pinaka-impluensyadong pamilya, ay napaisip kung saan ba talaga galing ang isang Li Tianming. Tutal, hindi naman sila nagkita kailanman. Bakit kaya sinasabi ng lalaking ito na ninakawan niya si Mu Wanqing?
Agad namang tumakbo si Mu Wanqing palapit kay Lin Xiaoting at nakiusap sa kuya niya na iligtas siya. Kumapit siya ng mahigpit dito, na tila naghahanap ng proteksyon. Sabi naman ni Lin Xiaoting, dahil sa immoral na ginawa ni Li Tianming, siya bilang isang disipulo, na nasa tuktok ng Celestial Palace Academy, ay may karapatang parusahan ang nagkasala. Tumawa ng palihim si Lin Xiaoting, habang inutusan ng ibon niya na atakihin ang kalaban. Napapikit si Li Tianming at hinarang ang mga kamay sa tapat ng mukha niya. Si Jing Yu, na pinoprotektahan ng amo niya, ang sumalo sa bagsik ng atake ng kalabang ibon, pero mas malakas ang ibon ni Lin Xiaoting. Sa mga sandaling iyon, kaya nagsimulang dumanak ang dugo sa sugatang si Jing Yu. Nagmakaawa si Li Tianming kay Jing Yu na lumikas na agad doon. Hindi na niya kaya ang sakit, masyadong malayo ang agwat ng lakas nila. Inutusan naman ni Lin Xiaoting ang kalaban niya na manahimik na lang. Nagpakawala siya ng malakas na enerhiya papunta rito. Nasakal si Li Tianming sa tindi nito hanggang sa mapabagsak siya ni Lin Xiaoting. Tinapakan niya ang paa nito at binalaan si Li Tianming na wag magtatangkang gumalaw. Sinabunutan niya ito at pinilit na tumingin. Sabi niya, kamatayan ang hatol kay Jing Yu dahil sa mga ginawa nito. Malamig na tinitigan ni Lin Xiaoting ang ibon, habang patuloy naman sa pagsigaw si Li Tianming kay Jing Yu na umalis na agad doon. Pero dahil sa hindi pantay na lakas, ay natalo si Jing Yu at napahandusay na lang, bumaon ang mga kuko ng kalabang ibon sa mismong katawan niya. Habang duguan si Jing Yu, pinanood niya ang kalaban na nagdiriwang sa tagumpay. Biglang naalala ni Li Tianming, noong makita niyang mapisa ang isang sisiw mula sa itlog. Sabi sa kanya ng isang lalaki, ito ang magiging una niyang kasama, at papangalanan niya itong Jing Yu, at sabay silang lalakas. Simula noon, laging kasama ni Li Tianming ang ibon. Nangako siya na hinding-hindi na sila maghihiwalay kailanman, pero ngayon, talo na si Jing Yu at unti-unti nang umaalis sa kanya ang kaluluwang mandirigma ng Kon. Sabi ng walang awang si Lin Xiaoting, sa wakas ay mapapasa kanya na ang kaluluwang iyon. Gumamit si Lin Xiaoting ng 16 na kakayahan ng enerhiya para makuha ang martial soul. Sinabi niya na ang ganoong klaseng pambihirang kayamanan ay napunta lang kay Li Tianming dahil sa purong swerte, kaya hindi ito karapat-dapat sa kanya. Galit na sinumbat ni Li Tianming na ang lahat ng sinabi ni Mu Wanqing tungkol sa hindi na niya paghihintay ay pakitang tao lang pala para makuha ang kaluluwa ng sagradong halimaw. Dagdag pa ni Li Tianming, buong puso siyang nagtiwala sa babaeng ito at hindi man lang niya naisip na magagawa nitong magpakababa ng ganito. Sabi naman ng tuso na si Mu Wanqing, hindi ka paaawaan ng mundo kung hindi ka mabubuhay para sa sarili mo. Kung may dapat mang sisihin, iyon ay ang pagiging mahina ng ibon mo at ang pagkabigo mong linangin. Agad ang martial soul mo. Tinitigan ni Li Tianming ang mga kalaban niya ng may matinding poot. Nagkutsaba pala sina Mu Wanqing at Lin Xiaoting laban sa kanya para manakaw ang Kun martial soul ni Jing Yu. Hinding-hindi niya sila mapapatawad sa ginawa nila. Sabi naman ni Mu Wanqing, kay Li Tianming natanggapin na lang ang katotohanan. Ang kakayahan at katayuan daw nito ay hindi nararapat para sa kanya o sa Kun martial soul. Tinanong ni Li Tianming kung iniisip ba talaga ni Mu Wanqing na isa siyang maya na naging isang phoenix. Sagot ni Mu Wanqing, pumayag ang kuya niyang si Lin Xiaoting na tulungan siyang maging disipulo ng Celestial Palace. Noong makarating sila sa Yandu, doon niya napagtanto na wala pala silang kwenta. Simula sa araw na ito, mawawala na si Li Tianming sa dami ng mga ordinaryong tao, habang siya naman ay aakyat patungo sa tuktok. Sinabi ni Li Tianming na sa ayaw at sa gusto niya, pagbabayaran din ni Mu Wanqing ang lahat. Malapit na ang oras ng paniningil. Sumagot si Mu Wanqing na wala na itong magagawa. Mas mabuti pa raw na bumalik na lang siya sa Licheng, ang pinagmulan niyang bayan. Hahayaan niya itong mabuhay bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya noon. Ngayon ay tabla na sila. Dagdag pa ni Mu Wanqing, marami na rin siyang tiniis na pang-aapi. Nanlilisik ang mga mata ni Mu Wanqing habang sinasabing simula ngayong araw, paluluhurin niya ang lahat ng humahamak sa kanya. Habang nangyayari ito, bumubuhos ang malakas na ulan kasabay ng kulog at kidlat. Kumapit si Mu Wanqing sa braso ni Lin Xiaoting at sinabing kailangan na nilang umalis, patay na ang kasamang halimaw na si Jing Yu. Ang lalaking ito ay isa na lang basurang wala ng silbi na hinding-hindi na makakatapak pa sa pintuan ng academy. Galit na hinampas ni Li Tianming ang kamao niya sa lupa. Sa mundong ito, pagbabayaran ng babaeng iyon ang lahat ng ginawa niya. Akala niya porke nakakapit siya sa mataas na sanga ay kabilang na siya sa mga elite. Tumayo si Li Tianming, at sinabing darating ang araw na magmamakaawa si Mu Wanqing na mamatay na lang siya. Binuhat ni Li Tianming ang ibon niyang si Jing Yu, at humingi ng tawad ng may pagsisisi dahil nabigo niya ito. Tumingin ang bida sa Yandu Academy at sinabing, babalik siya pagkalipas ng 3 taon. Hawak-hawak pa rin ni Li Tianming ang ibon sa mga kamay niya, sabi niya, hindi siya titigil. Hanggat hindi sinisingil ang buhay ng 2 taong iyon. At lumipas na nga ang 3 taon. Sa lungsod ng Liu, malapit sa hangganan ng bansang Tingyu, dito matatagpuan ang tirahan ni Li Tianming at ng kanyang ina.
Biglang napabalikwas ang binata mula sa kanyang kama, na tila galing sa isang masamang panaginip. Basang-basa siya ng malamig na pawis. 3 taon na siyang binabangungot tungkol kay Jingu. Sa Leo, bawat araw na lumilipas ay parang isang buong taon para sa kanya, nagtitiis siya sa hirap at pait para lang mabuhay. Ginagawa niya ito para siguraduhin hindi niya makakalimutan ang kanyang paghihiganti. Si Qingqing kasi ay matagumpay nang nakaakyat sa rurok ng Yanwang. Sa loob ng panahong iyon, naging pinakaprominenteng disipulo siya ng Akademya ng Yanwang at naabot ang isang posisyong kapantay na ni Lin Jiateng, ang taong nakapag-cultivate ng martial soul ng sagradong halimaw. Si Li Tianming ay naging katatawanan ng lahat simula nang mangyari iyon. Kinokontrol ng mga makapangyarihang pamilya ang opinyon ng publiko para walang maniwala sa kanya. Sobrang lupit ng panahong ito. Pero, walang may alam na may isang malaking sekretong nakatago sa loob ng space ng kanyang companion. Bukod kasi kay Jingu na kusa ng napisa, may isa pang itlog. Sa loob ng espasyong iyon. Tiningnan ni Li Tianming ang itlog at naisip na hindi na sayang ang 3 taon niyang paghihintay. Oras na para ilabas ito. Puno na ng mga lamat ang itlog. Alam ni Li Tianming na mapipisa na ang kanyang companion beast. Ano kaya ito? Biglang nagliwanag at nagkaroon ng kakaibang aura sa paligid ng itlog. Napakamahalaga ng itsura nito. Ang halimaw bang ito ay talagang nasa mythic level? Pagkatapos mabasag at madurog ang balat ng itlog, isang maliit na sisiw ang nakita ng ating bida. Isang sisiw. Galit na galit ang binata. Sabi ni Li Tianming, kung pagbabasehan ang aura, dapat ay isang primordial void beast ang isisilang dito, pero bakit sisiw lang to? Isang simpleng sisiw lang pala. Galit na nagtanong ang mythic beast, sinong tinatawag mong sisiw? Ang lakas naman ng loob ng taong ito na maliitin siya. Baka pagsisihan niya to. Nagulat si Li Tianming. Mukhang nakakapagsalita ang companion beast na ito. Nabalitaan na niya noon na ang companion at master ay nag-uusap sa pamamagitan ng spiritual contact, pero yung talagang nagsasalita. Nang ganito, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng nilalang. Sinabihan ni Chiki ang lalaking ito na huwag siyang masyadong maliitin dahil hindi pa nito nakikita ang tunay niyang kapangyarihan. Lumapit si Li Tianming. Sa mythic beast na ito. Nagmamayabang ka pa talaga, ha? Interesado siyang makita ang lakas nito, pero kailangan muna nitong ipakita ang kanyang rank. Sabi ni Chiki, kapag napipisa ang isang companion beast, may mga bituin lumalabas sa mga mata nito para ipakita ang kanyang antas. Isang bituin lang ang nakita ni Li Tianming. Dati, si Jingu ay may 5 bituin, na ang ibig sabihin ay nasa ika-5 antas siya. Pero ang nasa harap niya ngayon ay isang kaawa-awang companion beast na nasa unang antas lang. Dismayang-dismaya si Li Tianming. Mukhang hindi na matutuloy ang mga plano niyang paghihiganti. Napunta lang siya sa isang beast na rank 1. Sinabi ng binata na parang gusto na lang niyang magpakamatay sa sobrang malas. Bigla siyang pinigilan ng sisiw. Sabi ng sisiw, kapag namatay ang amo, damay din siya. Sinabihan niya ang lalaki na tingnang mabuti ang kanyang mga mata. Huwag kang masyadong tumingin sa panlabas na itsura. Ang giit ni Chiki. Tumitig ng maigi si Li Tianming at nakita niya. Ang napakaraming maliliit na bituin sa loob ng isang malaking bituin sa mata nito, hindi mabilang ang dami ng mga ito. Hindi lang pala ito basta mga bituin, kundi isang buong galaksiya ng kalawakan. Napansin ng ating bida na bigla siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar. Sabay-sabay bang kumislap ang lahat ng mga bituin? Nakita niya ang isang dambuhalang phoenix sa kanyang harapan na nilalamon ang araw. Isang nakakatakot at higanteng kamay na may kakaibang mata sa palad nito ang lumitaw sa itaas ng phoenix. Ano kaya? Ito? Nakita ni Li Tianming ang kakaibang kamay na iyon na tinatakpan ang dambuhalang phoenix sa palad nito. Ang binata ay napaupo at napatakip na lang ng mga mata sa sobrang gulat. Paano nagawang hawakan ng kamay na iyon ang phoenix? Bumukas ang palad nito. At ang mata nito ay naging pula. Mula ngayon, ang cycle ng rebirth ng Howdun ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ang ating bida ay hindi maintindihan ang nangyayari, at kung bakit niya nakikita ang lahat ng ito, pakiramdam ni Li Tianming ay sasabog na ang ulo niya sa sakit. Biglang tinanong siya ng kanyang ina kung nasaan siya, at bakit siya nagsasalita ng mag-isa na parang baliw. Dumilat si Li Tianming at hinuli ang ibon para itapat sa kanya. Ang buong mukha niya ay puno ng pasa. Nagtanong si Li Tianming, anong nangyayari? Sabi naman ng sisiw, makinig ka ng mabuti, ako ang Eternal Purgatory Phoenix. Dagdag pa ni Chiki, siya ang ehemplo ng biyaya, isa sa mga pinakasinaunang higanteng halimaw ng Primordial Chaos. Seryosong nagtanong si Li Tianming kung ano ang ibig sabihin yon. Sumagot ang sisiw na hindi rin niya alam ang lahat ng detalye. Kararating lang daw niya mula sa itlog at ang unang nakita niya ay isang lalaking nilalait siya. Nainis si Li Tianming dahil kakapisa pa lang ng sisiw ay pinapagalitan na siya nito, pero matapos kumalma, naisip ng ating bida na hindi basta-basta ang sisiw na ito. Siya nga kaya ang nagbabagang phoenix na lumamon sa araw sa dati niyang buhay. Kung totoo iyon, hindi ba't ibig sabihin nito ay napakataas na ng antas ng kanyang pag-unlad?
Tinanong ni Li Tianming ang ibon kung pwede silang mag-cultivate ng magkasama. Sagot naman ng sisiw, walang problema. Dahil sobrang hina ng taong ito, nagpagpag ng pakpak ang ibon at sinabing may pagkakataon ang isang tao na magsanay kasabay ang maliit na sisiw. Akala naman ni Li Tianming, isa lang itong ordinaryong manok. Agad na lumundag ang sisiw sa ulo ni Li Tianming at sinabing magsisimula na sila agad-agad. Kasabay nito, susuriin din nito ang kanyang mga animal meridian. Tumawa ang binata at sinabing iyon din ang inaasahan niya. Ang unang hakbang sa landas ng perpeksyon ay ang antas ng animal meridian. Sa puntong ito, ang alagang halimaw at ang tagapagsanay nito ay gagamit ng siyam na animal meridian na ibinigay sa kanila mula pagkapanganak. Magtutulungan ang alaga at ang amo nito para gawing perpekto ang siyam na meridians ng hayop para mapag-ugnay ang lahat ng 18 meridians sa isa't isa, ang bawat. Matagumpay na pag-uugnay ay tanda ng pag-unlad sa antas na ito. Kapag naikonekta na ang lahat ng animal meridian, ang halimaw at ang amo nito ay maaari nang humiram ng lakas sa isa't isa at punan ang kani-kanilang kahinaan, malaking tulong. Ito para sa kanila. Kailangan munang maramdaman ang animal meridian ng kabilang panig bago subukang pag-isahin ang mga ito, napaisip si Li Tianming kung hindi ba ito sobra. Sa liit ng katawan nito, tila may mga animal meridian sa loob nito na katulad ng sa mga dambuhalang dragon. Nagtaka naman ang sisiw kung bakit ang liliit ng mga animal meridian ng lalaking ito. Halatang kulang daw ito sa lakas ng loob. Sinabi ni Li Tianming na medyo kakaiba ito, pero dapat matuwa ang sisiw. Dahil napakalakas ng mga animal meridian na ito. Nag-meditate si Li Tianming at sinabing, pag-isahin ang mga animal meridian, at ang sisiw na hindi makapalag ay tumalbog pa sa ulo ng lalaki nang matapos ang proseso ng pag-uugnay. Biglang tumayo si Li Tianming, iniunat ang kanyang mga braso, at sumigaw ng malakas. Napansin ng ating bida na ang unang hakbang sa antas ng animal meridian ay nalampasan na niya. Napansin din ng sisiw na mabilis makagets ang lalaking ito. Para kay Li Tianming, napakaganda nito. Kumpara sa mga ordinaryong meridian, ang lakas niya ay nadoble o natriple pa. Sabi ng sisiw, para sa isang kabataang tulad niya, ang bawat antas na maabot niya ay magiging 3 beses na mas epektibo. Ang susunod na hakbang ay ang pag-aaral ng isang teknik. Mabuti na lang at may mga magaganda siyang gamit sa kasalukuyan. Siguradong kakayanin niyang matutunan ang pinakamalakas na teknik, ang black metal technique. Nahanap ni Li Tianming ang kailangang dokumento sa kanyang mesa, at sinabing handa na siyang magsimula. Ang teknik na ito ang pinakamalakas sa kanilang lungsod, pero hirit ng sisiw, sino ba? Na manggaganahan sa teknik na puno ng butas. Sinabi ng munting ibon na siya na ang magbabantay sa kanilang pagsasanay. Kailangang sumunod ng lalaki sa kanyang mga utos. Sasanayin nila ang Eternal Purgatory Technique. Gulat na gulat si Li Tianming. Talaga bang magsisilbing mentor niya ang maliit na sisiw na ito? Tutal, dapat ay baliktad ang nangyayari. Sabi naman ng sisiw, marami pa raw na hindi nakikita sa mundo ang taong ito. Sabi ng ibon, kailangang magmadali at maghintay lang. Kailangang mag-meditate ng binata at sundin ang kanyang mga instruksyon. Kailangan muna siyang turuan ng mga basic. Habang ginagabayan siya, napansin ng sisiw na may talento ang taong ito at kasalukuyan na siyang nagkakaroon ng breakthrough. Ang ikatlong hakbang ng antas ng animal meridian ay naabot na niya agad. Aminado si Li Tianming na napakalakas talaga ng Eternal Purgatory Technique. Nakatutok ng husto si Li Tianming habang seryosong nagme-meditate. Samantalang ang sisiw na nagkukunwaring nagme-meditate rin, ay mahimbing na palang natutulog. Napaisip ang binata. Ang lahat ng nangyari kahapon ay parang isang panaginip lang. May siyang pang-itlog sa loob ng espasyo ng kanyang kasama. Posible kayang mga ancient primordial chaos beasts ang mga ito. Noong una, akala ng ating bida ay hindi na siya makakabalik ng may karangalan, kahit na laging nagpapalakas ng loob ang kanyang ina, nahihirapan siyang umasa. Ngayon ang kanyang kaarawan. Kung makikita lang ng kanyang ina na nagbalik na ang kanyang sigla at pag-asa sa hinaharap, tiyak na matutuwa ito. Naisip ng ating bida na sa pagbabalik ng kanyang lakas, makakakuha na rin siya ng mas maraming halamang gamot. Iyon ang mga gamot na magpapahaba sa buhay ng kanyang ina, biglang may kumatok sa pinto. Isang boses ang nag-uutos kay Li Tianming na magbukas. Isang bisita ang may dalang malaking regalo para sa kanya at sa kanyang ina. Nagsimula nang magbihis ang binata at nagpa siyang kailangang harapin ang mga bisitang hindi naman imbitado. Ang sisiw naman, habang kinukuskus ang mga mata gamit ang pakpak, ay nagulat at nagtanong, sino ba? Ang nanggugulo ng ganito kaaga? Sa tapat ng pinto ng ating bida ay may nakatayong isang dalaga at isang babae. Si Madame Huang. Ang ikatlong ina ni Li Tianming ay nagsabing napadapo siya para magbigay ng regalo. Kasama niya si Li Shuijiao, ang anak ni Madame Huang, na kapatid sa ama ni Li Tianming. Nagulat si Li Tianming nang makita ang kanyang madrasta at si Li Shuijiao sa kanilang pintuan.
Nagtanong ang ina ng ating bida kung sino ang dumating. Tanong naman ni Li Tianming, bakit napadalaw ang kanyang madrasta. Si Wei Jing, ang asawa ni Li Yanfeng at ina ni Li Tianming, ay nagtataka rin kung bakit napunta roon ang ikatlong kapatid na si Huang, dahil sa kanyang sakit. Dahil sa isang malubhang sakit na hindi nagagaling at nagpapabilis sa pagtanda ng kanyang katawan, nakaratay na lang sa kama si Wei Jing. Dahil dito, bihirang-bihira na siyang lumabas sa harap ng maraming tao. Ang asawa naman niya ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. Sabi ng batang lalaki, hindi na sana lumabas pa ang kanyang ina dahil may sakit ito. Pero sumagot ang babae, hindi raw niya kayang nakahiga lang maghapon nang walang ginagawa. Inanyayahan ni Wei Jing ang mga bisita. Tumanggi sila at sinabing may sasabihin lang silang sandali at aalis na rin agad. Nagtanong naman si Madam Ruan kung kumusta na ang kanyang nakatatandang kapatid. Sumagot si Wei Jing na wala pa ring pinagbago ang kalagayan niya. Kumakapit pa rin siya sa buhay. Sabi naman ni Liu Jiao, parang anumang oras ay babagsak na ang babaeng ito. Pinagsabihan ni Madame Ruan ang kanyang anak na huwag maging ganoon kabastos. Sa isip ni Li Tianming, ang mag-inang ito ay dati pa talagang matigas ang ulo at may masamang balak. Malinaw na wala silang dalang maganda ngayong araw. Nagpaliwanag si Madame Ruan na naghanda raw ng regalo ang Ginoo para sa kanya, pero abala lang ito sa ibang mga bisita. Inabutan niya ito ng isang papel at pinabasa sa kanya. Nakita ni Li Tianming sa mga mata ng kanyang ina na isa pala itong liham ng pakikipaghiwalay. Opisyal na nitong ibinabalik ang kanyang asawa sa mga magulang nito. Kahit na formal ang pagkakasulat nito, kitang-kita naman ang tunay na ibig sabihin ng kanyang mga salita. Pagkaalis ng mga bisita, sinabihan ni Li Tianming ang kanyang ina na huwag na itong alalahanin. Dapat daw ay mag-focus na lang siya sa kanyang kalusugan. Sumagot ang babae na maayos lang daw siya sa kabila ng lahat. Naawa lang daw talaga siya sa kanyang anak. Hindi niya kailanman inakalang magagawa iyon ng ama nito. Sabi ni Wei Jing, pinagsabihan siya ng kanyang ama na isama na rin ang binata sa pag-alis. Dahil dito, mawawala na ang kanyang karapatan bilang panganay na anak, gayong noon pa man ay siya na ang tinitingnan bilang tagapagmana ng lihuo. Si Li Yanfeng, ang pinuno ng lungsod at ama ni Tianming, ay nagsabing wala siyang pakialam sa katotohanan. Nagulat ang kanyang ama sa kasalanang nagawa niya. Inisip ni Li Tianming na ang tungkol sa pagmamana ay naayos na noong nakalipas na 3 taon nang bumalik siya rito matapos ang ginawa niyang pagtataksil noon. Sabi ni Li Tianming, nag-aalala siya para sa kanyang ina. Hindi na nga maganda ang lagay nito, gusto pa siyang palayasin ng kanyang sariling ama. Napabuntong hininga si Wei Jing at sinabing ang pagkakatagpo niya sa isang walang dangal na tao ang sumira sa buong buhay niya. Sinabi ni Madame Ruan na ang sitwasyon ni Wei Jing ay baka maging mitsa pa para mag-alsa ang iba laban sa kanilang Panginoon. Dagdag pa ng kanyang anak, nagulat siya sa ginawa ng kanyang ama dahil mukha naman itong napakakonserbatibo sa lahat ng bagay. Sabi ni Madame Ruan, para sa kanyang magiging buhay sa hinaharap, naghanda raw ang Ginoo ng maraming alahas para sa kanyang asawa. Hawak niya ang isang supot ng mga alahas. Sabi ni Liu Jiao, naiinggit daw siya dahil kailanman ay hindi siya nabigyan ng ganoon. Inihagis ni Madame Ruan ang supot sa sahig at sinabing sapat na ang mga alahas na iyon para mabuhay ang 2 tao. Bumagsak ang supot sa sahig sa pagitan ng 2 babae at kumalat ang mga sinasabi nilang alahas. Sinabi ni Madame Ruan na ito na ang pinakamagandang pwedeng mangyari. Wala nang utang na loob ang bawat isa. Maaaring umiyak ang kanyang ate, pero hinding-hindi na ito makakatawa pa. Si Li Tianming naman, na punong-puno ng galit, ay nagsabing pwedeng-pwede nang lumayas ang 2 babaeng ito. Galit na nagtanong si Liu Jiao kung ano ang ibig sabihin yon. Alam ba ng lalaking ito kung bakit sila pinunta rito? Pumayag na ang kanyang ama na sa kanila na mapupunta ang bahay ng Tianyu. May kagalakang idinagdag ng dalaga na ang 2 ito ay pinalayas na sa bahay. Kaya naman sila na ang dapat umalis. Sabi ni Madame Ruan, tama ang kanyang anak at magiging mabait pa nga sila. Binibigyan nila ang mga ito ng 1 oras para mag-impake at lumayas. Inisip ni Li Tianming na napakakatawa nito. Talagang magkakauri ang mga taong ito. Kung magkakaroon lang siya ng pagkakataon, dudurugin niya silang lahat. Sabi ng binata sa sarili, kahit na kailangan nilang umalis, gagawin niya ito ng taas noo at hindi parang asong gala. Bakit kailangang magdusa ng kanyang ina? Maghaharap si Li Tianming sa kanyang ama para humingi ng paliwanag. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay at pinigilan. Sinabi nito na alam niya ang tumatakbo sa isip ng kanyang anak, huwag na raw itong gumawa ng anumang gulo. Malalagpasan din nila ito, dahil wala naman silang magandang alaala sa lugar na ito. Hanggat wala pa silang sapat na lakas, hindi sila dapat sumuko. Darating ang araw, makakapaghiganti rin sila. Alam ni Li Tianming na walang ibang mas nakakakilala sa kanya kundi ang kanyang ina, palaging mas nauna itong mag-isip kaysa sa kanya. Kumalma na si Li Tianming. Sinabi niyang huwag mag-alala ang kanyang ina, dahil siguradong babalik siyang isang panalo. Palaging nararamdaman ng bida na ang kanyang ina ay isang pambihirang tao.
Noong kabataan nito, ang ganda ng kanyang mukha ay kayang magpabagsak ng mga lungsod, bihasa rin ito sa pagsusulat at paggamit ng espada, kaya naman hindi niya talaga maintindihan kung bakit ito nangyayari. Siya ang pinili ng kanyang ama. Kahit kalahati ng buhay niya ay dumanas ng kakaibang sakit, ang kanyang determinasyon at kaluluwa ay nanatiling matatag. Nang marinig ito ni Shuyao, sinabi niyang mamatay na siya sa kakatawa. Akala raw ba nila ay magtatagumpay silang babalik? Sabi ng babae, patay na raw ang alagang hayop ng lalaking ito. At dahil sa kawalang hiyaan niya, naging katatawanan lang siya ng lahat. Isa lang daw siyang baboy na umakyat sa puno. Sumagot si Li Tianming na kung ganoon, dapat lang na ipadala niya ang babaeng ito sa puno ngayong araw. Nagalit si Shuyao at sinabing hinahamon siya ng sarili niyang kuya. Naalala ni Li Tianming na noong 3 taong gulang pa lang ang bata at nabihag ng mga bandido, siya ang nakipaglaban ng 3 araw at 3 gabi para iligtas ito. May mga tao talaga na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Walang pakialam na sinabi ni Shuyao na baka naman siya lang ang nag-ayos ng eksenang iyon. Sabi ni Li Tianming, nagsisisi siyang iniligtas niya ito noon. May 3 puno sa bakurang ito, sa alin doon niya gustong mapunta. Naging agresibo ang babae at binalaan siyang huwag magreklamo kapag sinaktan siya nito, lalo na't wala naman siyang alagang hayop. Sinabi ni Xiao na hindi niya dudumihan ang kanyang mga kamay, hahayaan na lang niya ang kanyang espiritu ng apoy na magsaya habang pinapatikim siya ng init nito. Galit na nagtanong si Li Tianming kung sinong nagsabing wala siyang kasama, at tinawag ang Eternal Purgatory Phoenix para lumabas. Ang ibon na lumitaw ay nagsimulang magbuga ng napakatinding apoy. Nagtataka si Shuyao kung paano naging posible ang ganitong bagay. Ang ina ng ating bida ay nagsabing sadyang palaban talagang bata ang anak niya, sabi naman ng galit na manok, nagpapahinga raw siya sa gitna ng 3,000 sisiw. Bakit daw ba nila siya ginising? Sinabihan ni Li Tianming ang kanyang kaibigan na ipunin ang lakas nito at maghanda sa laban. Tumawa si Shuyao at sinabing nakakatawa ang kanyang kuya. Sa galing nito sa pagpapatawa, siguradong kikita siya ng pangkabuhayan. Gumawa ng spiritual contract ang lalaki sa manok na ito para hayaang kainin ng kanyang espiritu ng apoy ang almusal nito. Biglang lumaki ang sisiw at sinabihan ng babae na hindi siya kakasya sa tiyan nito. Inisip ni Li Tianming na masyadong inspirado at ganado ang sisiw na ito. Ngumingising sinabi ni Shuyao na ang lalaking ito at ang kanyang kasama ay kaparehong antas lang ng mga halimaw at wala silang kahihiyan. Itinuro ng babae ang kanyang ibon sa mga kalaban at inutusan ang espiritu ng apoy na lamunin sila, lumipad ang sisiw patungo sa espiritu ng apoy. Sinabihan siya ni Li Tianming na umayos. Masyadong malayo ang agwat ng laki nila, kaya hindi sila dapat mapahiya sa putikan. Ang maliit na sisiw at ang dambuhalang ibon ng apoy ay mabilis na sumugod sa isa't isa. Sa panlabas, mukhang hindi talaga patas ang labanan. Inisip ni Shuyao na mahihirapan siyang palampasin na hindi turuan ng tamang asal ang isang taong walang hiya. Ang ibon ng apoy niya ay kailangan lang magtiis at huwag mamatay. Ginamit ni Shuyao ang Seal of Furious Flames sa kanyang kalaban. Nanindigan ang ating bida, ngumiti si Li Tianming. Kasasabi lang ng babaeng ito na hindi niya dudumihan ang kanyang mga kamay. Nagtaka ang lalaki kung seryoso ba siyang tinatawag iyon na Seal of Raging Flames. Baka nakalimutan ni Shuyao kumain ngayong araw. Inisip ni Li Tianming na nasa kanya na ngayon ang kapangyarihan ng Eternal Purgatory. Hindi siya kayang saktan ng ordinaryong apoy. Nakita ng kapatid na ang ataking iyon ay wala man lang iniwang gasgas sa kanyang kuya. Paano ito naging posible? Napansin ng kanyang ina na naging napakaswerte nito. Gustong pigilan ni Wei Jing ang kanyang anak pero sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Idinagdag ni Li Tianming na kung hindi matuturuan ng kaunting leksyon ang babaeng ito, hindi niya kailanman matututunang rumespeto. Biglang umatras ang bida at mabilis na sumugod ng diretsyo sa kanyang kalaban. Nagulat ang babae at napaatras. Hindi man malakas ang tama, pero sapat na ito. Sinampal si Shuyao at tumilapon, hanggang sa sumabit sa puno. Kalmadong sinabi ni Li Tianming na ito ang perpektong halimbawa ng baboy na umakyat sa puno. Galit na galit si Madam Huang. Paano nagawang saktan ng batang ito ang kanyang anak? Gulat na nagtanong si Wei Jing kung talaga bang nabawi na ng kanyang anak ang kanyang antas ng kapangyarihan. Nakangiting sumagot ang bata na palaging magtiwala ang ina sa kanyang anak pero hindi pa doon nagtatapos ang laban. Patuloy na pinapalo ng matindi ng sisiw ang kalabang ibon ng apoy. Ang sisiw, na may ngiti sa mga labi, ay sinabihan ang magandang ibon na tumigil na sa pagsigaw, wala rin namang magliligtas sa kanya. Ibinagsak ng agresibong sisiw ang ibon ng apoy sa lupa, at sinabihan itong dapat niyang tanggapin ang pabor ng kanyang Panginoon. Pero sa susunod na sandali, sinipa ng sisiw ang puwet ng dambuhalang ibon, at sinabing sana raw ay sinabi agad nito na lalaki siya. Bakit daw kailangang magsuot ng ganoon? Hinawakan ni Li Tianming ang sisiw, sumigaw ito na huwag siyang pigilan. Lalagasin daw niya ang lahat ng balahibo ng tandang na ito na nakasuot pambabae. Ibinaba ni Madam Huang ang kanyang anak mula sa puno at idineklarang hindi na ang batang ito ang tagapagmana ng palasyo.
At sinabi niyang pagbabayaran nito ng sariling buhay ang pangangahas na saktan ng kanyang anak, hindi na nakapagpigil pa ang bida natin. Ayaw niyang manakit ng babae, kaya naman sa punong malapit sa kinaroroonan ng babae niya ibinuhos ang kanyang malakas na suntok. Sinabi ni Li Tianming na paulit-ulit na lang na binabanggit ni Madam Huang na hindi na siya ang tagapagmana ng pamilya Li. Dahil doon, hindi na niya kailangang pangalagaan ang reputasyon ng pamilyang ito at maaari na siyang maghasik ng kaguluhan nang walang pasubali. Kayang-kaya niyang talunin ng pikit mata ang isang lalaking wala namang alam sa sining ng pakikipaglaban. Kung maglalakas loob pa itong hamunin siya, magiging malala ang kahihinatnan nito. Sinabi ni Wei Jing na nanalo na si Li Tianming. Hindi niya akalaing bumalik na ang lakas at kapangyarihan ng kanyang anak, pero hindi na iyon mahalaga sa ngayon. Habang papalayo, idinagdag ni Madam Huang na dapat ay alam ni Li Tianming kung bakit pinili ng kanyang ama ang pagkakataong ito. Pinili ng kanyang ama ang mismong oras na ito para tanggalin siya sa pwesto at hiwalayan ang kanyang ina. Sumagot si Li Tianming na kung may sasabihin pa ang babaeng ito, sabihin na niya ng diretsyo at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Sinabi ni Madam Huang na ang Panginoon ay kukuha ng ibang babae para pakasalan. Higit pa rito, gusto niya itong gawing pangunahing asawa. Ang pangalan niya ay Liu Ying, at nasa 20 taong gulang pa lamang siya. Halos kasing edad lang siya ng isang binata, at isa siyang napakagandang babae na may pambihirang talento. Higit sa lahat, ang babaeng ito ay mula sa makapangyarihang pamilya Lei. Sinabi ni Wei Jing na binastos ng kanyang kapatid ang pamilya Lei. Dahil gagawin ng kanyang ama na pinuno ng pamilya ang babaeng iyon, siguradong itatatuan nito ang anumang ugnayan kay Li Tianming. Akala ba ng taong ito na may matitira pang lugar sa lungsod na ito kung saan siya tatanggapin? Galit na naisip ni Li Tianming na muli na naman niyang makakaharap ang pamilya Lei. Tila hindi pa sapat sa kanila na sirain ang kanyang kaibigan at dungisan ang kanyang pangalan ng kung ano-anong kasinungalingan. Ngayon naman, dinamay pa nila ang kanyang ina. Isang araw, siguradong pababagsakin niya ang buong angkan ng Lei. Sinabi ni Li Chuyao na ang malaking seremonya ng kasal ay gaganapin sa loob ng 10 araw. Kapag napansin sila ng sinuman mula sa angkan ng Lei, tiyak na katapusan na nila, kaya kailangan na nilang tumakas agad. Tinanong ni Wei Jing ang kanyang anak kung hindi ba't sa araw ding iyon gaganapin ang pagsusulit para sa puwesto sa akademya ng Yan Huang. Tutal, ang ganitong uri ng pagtanggap ng mga estudyante ay nangyayari lamang minsan sa bawat 4 na taon. Inakala ni Li Tianming na gustong samantalahin ng kanyang ama ang seleksyon sa akademya para sa gagawin nitong seremonya. Sumagot si Wei Jing sa kanyang anak, at dahil kilala niya ang ama nito, natatakot siyang ang pangunahing dahilan ay ang pagnanais nitong paboran ang kanyang kapatid. Nangangamba siyang hahayaan nitong makapasok sa akademya ang kanyang nakababatang kapatid. Mukhang gagawin na ng Panginoon si Li Zifeng bilang bagong tagapagmana. Sinabi ni Li Tianming na hindi niya hahayaang magkatotoo ang kanilang mga plano. Kailangan niyang gawin ang lahat para muling makapasok sa akademya ng Yan Huang. Plano rin niyang pumasok sa langit na palasyo ng akademya para mahanap ang lunas sa sakit ng kanyang ina. Sinabi ni Wei Jing na nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, yan nga ang inaasahan niya sa kanya. Ngunit hindi siya nangangahas na umasang magagawa nitong labanan ang kanyang karamdaman. Ang pinakamahalaga ay nahanap na muli ng kanyang anak ang tiwala sa sarili. Sinabi ni Wei Jing na oras na para umalis sila roon. Ayaw na niyang manatili kahit isang segundo pa sa bahay na iyon. Sinabi ng babae na sulit pa ring dalhin ang kanyang mga alahas. Maaaring dumanas ng matinding pagpapakumbaba para lamang maabot ang huling layunin. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang sandali ng kanilang pagbabalik. Hanggat hindi dumarating ang sandaling iyon, walang saysay na mag-alala sa pagkawala ng kanilang reputasyon. Ang sisiw na nakapatong sa balikat ng kanyang kasama ay nagsabing nagugutom na siya. Nagtaka si Li Tianming kung ano ba ang kinakain nito. Hindi pa siya kailanman nakapagpakain ng manok gamit ang mga uod. Ang sisiw naman, na nagniningning ang mga mata, ay nagsabing gusto niyang kainin ang mga alahas. Nagtaka si Li Tianming kung nakakain ba talaga ang mga iyon. Hindi ba ito natatakot na mabara ng bato ang kanyang katawan? Baka mas mabuting uod na lang ang kainin nito. Pero sinabi ng sisiw na pagkatapos niyang kainin ang mga alahas, malalampasan niya ang kanyang limitasyon. Kinuha ni Li Tianming ang alahas, yumukod sa ibon, at sinabing maaari nang magsilbi ang Uncle Manok sa kanyang sarili. Nagpasalamat naman ang manok sa magalang na binata. Ngumiti si Wei Jing, at sinabing nakakatawa ang dalawang ito. Pagkatapos lamunin ang kanyang mga alahas, bumagsak ang manok sa mesa, at sinabing hindi naman pala masama ang lasa nito. Tamang-tama lang ang tigas nito. Ang hiyas na ito ay nagtataglay ng kinang apoy na may espiritual na lakas. Sabi ng manok, pwede rin itong subukan ng binata. Tumanggi si Li Tianming at tinanong kung magiging maayos lang ba ang lagay ng ibon. Sinabi ng sisiw na natunaw na niya ang lahat sa loob lamang ng 15 minuto. Iniabot ng sisiw ang isang bato sa kanyang kasama at sinabing bilang isang lalaki, dapat ay kaya nitong kumain ng matitigas na bagay. Sumagot si Li Tianming na baliw na ang ibong ito. Tiningnan niya ang bato at naisip na matapos maayos ang kanyang mga ugat ng enerhiya, taglay na niya ang kakanyahan ng walang hanggang purgatorio.
Ang kanyang katawan ay naging immune na sa mga katangian ng apoy. Kaya naman ang pagkain ng mga alahas na may espiritual na kinang apoy ay hindi na masamang ideya. Sobrang maling desisyon to. Nagpasya si Li Tianming na lunukin ng buo ang isang gem nang hindi man lang ninunguya. Tutal. Kaya naman tong kainin ng ibon at lumakas sa pag-absorb ng enerhiya. Pagkatapos nun, naramdaman ng bida natin na parang nagliliyab ang tiyan niya, na tila ba ang katawan niya ay sinusubukang ubusin ang apoy na iyon. Sabi ng ibon, para mas mabilis na magamit ng katuwang niya ang mga pundasyon ng Eternal Purgatory, kailangang tunawin ang spiritualized Heart of Fire para maging animal essence at ilipat ito sa mga animal meridian. Napagtanto ni Li Tianming na may ganito rin palang paraan, isang direkta at barumbadong paraan para lumakas. Maya-maya pa, sinabi ni Li Tianming na handa na ang lahat. Sabi nung ibon, hindi to uubra ng ganon-ganon lang. Yun lang ba talaga ang kaya niyang gawin pagkatapos ng ganon kabigat na kain? Umupo ang bida natin sa lotus position at nagsimulang maghanda para sa breakthrough. Naabot na ang ika-4 na antas ng Animal Meridian Stage. Humiga sa kama ang pagod na binata, nakadestray ang mga braso at binti. Para makapagpahinga. Ginaya rin siya ng kasama niya at tumabi sa kanya. Naramdaman na naman ni Li Tianming na para siyang lumulutang sa hangin. May tumawag sa pangalan niya. Nakakita ang lalaki ng isang dambuhalang mata sa harap niya, ibig sabihin, dumating na ang oras. At nagbago na ang katawan niya, tinanong siya ni Li Tianming kung sino siya at anong kailangan niya. Naramdaman ng binata na natusok ng isang invisible na espada ang kaliwang braso niya. Napasigaw siya sa gulat at sakit. Biglang napabangon si Li Tianming. At naisip, panaginip lang ba yon? Sobrang sakit ng braso niya na parang pinutol, pero ano bang nangyari? Tiningnan ng bata ang kamay niya at hindi niya ito makilala. Ano to? Hindi maintindihan ni Li Tianming kung bakit. Nagbago ng ganito ang kamay niya. Paano nangyari to? Ang nakapagtataka, kumalma ang bida natin. Naisip niyang baka panaginip lang uli ito at hindi pa siya gising. Kinurot ng binata ang pisngi niya. Masakit. Ibig sabihin, hindi ito panaginip. Habang tinitingnan ang kakaiba niyang kamay, may nakita siyang mata sa palad niya. Ano to? Nagulat si Li Tianming. Ito ba yung mata na nakita niya kanina? Gulat na tiningnan ng bata ang palad ng bago niyang kamay at naisip na medyo nakakatakot ito. Pero sa kabilang banda, nakikita niya ang sarili niya gamit ito. Isang bagong pakiramdam. Ikinaway ni Li Tianming ang kamay niya at napagtantong konektado nga ang bagay na ito sa kanyang paningin. Dahil dito, makikita na niya ang mga bagay na dati ay hindi niya nakikita. Sa susunod, hindi na siya matatakot. Sa dilim. Bigla na lang may babaeng sumulpot sa likod niya at tinanong kung anong ginagawa niya rito. Gulat na gulat, si Li Tianming at napatalon. Nagalit ang lalaki at tinanong kung bakit siya ginugulat ng ibon. Tumawa ang ibon at sinabing, hindi niya ipagsasabi kahit kanino ang sikretong nasaksihan niya lang. Lalo namang, nabwisit si Li Tianming at sinabing napakabastos ng ugali nito. Anong klaseng tingin ba ang tingin nito sa kanya? Ang lalaki, hinawakan ng siso at sinimulang alugin ng malakas. Sabi naman ng siso, hindi siya magpapaloko. Sa kanya. Sinabihan ni Li Tianming ang babae na tumahimik na. Kailangan niya ng paliwanag kung anong nangyari sa kamay niya. Ipinakita ng lalaki ang kamay niya sa ibon at tinanong kung ano to. Nakatitig lang ang siso sa mata na parang tuliro. Mukhang na-hypnotize siya. Pagkabalik ng ulirat, napatalon pabalik ang ibon at tinanong kung paano napunta ang bagay na yun doon. Nagtaka si Li Tianming kung bakit takot na takot ang siso. Dahil kaya to sa nakaraan niyang buhay. Kung saan ang kamay na ito ang tumapos sa kanya, kaya instinct na niyang matakot dito. Nagtago ang siso sa ilalim ng kumot at sinabihan ang lalaki na huwag lalapit. Noong kumalma na ng kaunti, tinanong ng ibon kung paano lumitaw ang kamay na yan. Sumagot si Li Tianming na pati siya ay nalilito rin. Nagkaroon siya ng kakaibang panaginip at bigla na lang nagkaganito. Ang kamay niya. May kutob siya na sa dating buhay ng siso, ang kamay na ito ang kanyang kaaway. Sabi ng siso, kung ganun nga, kailangang kontrolin yan. Sinabihan ni Li Tianming ang kasama na huwag mag-alala. Kung kaaway man to, matagal na sana siyang nagpa-party. Tutal, paborito naman niyang ulam ang nilagang manok na may kabute. Ibinuka ng siso ang mga pakpak nito at sinabing sumusobra na ang lalaki. Ngayon, makikita niya ang hinahanap niya. At bigla itong sumugod para umatake. Inatake ng manok ang bida natin. Sinangga niya ang mga atake gamit ang kanyang mga kamay kaya hindi tumama ang ibon. Umatras ang siso at sinabing ang braso na to ay hindi matitibag at sobrang tigas. Suko na siya. Habang nakangiti. Ang binata, sinabi niyang nakakuha siya ng astig na gamit. Sinabihan ni Li Tianming ang siso na kumalma lang. Hindi niya rin alam kung paano napunta sa kanya ang kamay na ito. Pero kung hindi niya ito makontrol at atakihin ng siso, handa niya itong putulin. Agad-agad.
Binalutan ng bata ng benda ang kakaibang braso para maitago ito. Kahit mamatay pa siya, hindi niya ilalagay ang ibon sa kapahamakan. Tutal, magkaibigan na sila. Sinabi ni Li Tianming na dahil sa kamay na ito, masigurado na siyang mananalo sa mga qualification fight sa Yanwang Academy. Sabi naman ng siso, ang dugo niya. Nagngangalit ang kanyang kalooban at handa niyang tulungan ang kanyang kasama. Kapag may taong humarang sa kanyang dinadaanan, siguradong mamatay ito. Ito na ang araw ng seleksyon para sa Yanhuang Academy. Gaganapin ang mga kaganapan malapit sa gusali ng Tianfeng. Ang mga manonood ay nagbubulungan at sinasabing hindi lang pala ang seleksyon ng Academy ang mangyayari ngayong araw, kundi pati na rin ang kasal ng pinuno ng lungsod. Ang bagong may bahay ng lungsod ay sadyang napakaganda at mapangakit, isa talaga siyang pambihirang nilalang. Sinasabi sa mga balibalita na si Li Zifeng ay napili na bago pa man ang mga paliksahang ito. Ang binatang ito ay umabot na sa ikapitong antas ng Animal Meridian at siya ang pinakamalakas sa lahat ng kabataan sa lungsod. Ang pinuno ng lungsod ay malakas ang kapit sa guro ng academy kaya tiyak na makukuha nito ang suporta niya sa hinaharap. Napansin ng mga residente na dumating na ang pinuno ng lungsod at agad silang yumukod sa harap nito bilang paggalang. Marangyang nagpakita sina Lian Feng at Liu Qing sa harap ng kanilang mga nasasakupan. Maraming tagalungsod, habang nakatingin sa babaeng ito, ang nagsimulang pag-usapan ang kanyang ganda at sinabing wala itong kapantay. Naupo ang pinuno ng lungsod sa kanyang trono at idineklarang bukas na ang huling round ng seleksyon para sa academy. Si Li Zifeng, ang pangalawang kapatid sa ama ng ating bida, ay nagsabing gusto niyang lumabas at hindi siya takot na harapin ang sinumang mangangahas na kumalaban sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Li Tianming na sa wakas ay oras na para magsimula. Naglakad ng may pagmamalaki si Li Zifeng sa arena at nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Ang mga kabataang nanonood mula sa madla ay sumisigaw na ang binata ay napakatapang at hindi matatalo. Sinabi ng ibon sa ating bida na sikat pala ang kapatid niya, pero sa tingin ng mga babae ay isa lang itong hamak na babaero. Sinabihan ni Li Tianming ang ibon na bumalik na lang sa kanyang espasyo at huwag na siyang wisitin. May ilang mandirigma na nagpahayag ng pagnanais na harapin ang pangunahing hamon, higit sa lahat ay para sumikat. Isang ibon na may kakaibang kinang ang lumitaw sa harap ng humahamon at sinabing hindi na kailangang mag-isa. Ang laban. Pwede raw lumabas ng sabay-sabay ang lahat ng kalahok para maranasan ang bagsik ng isang alagang hayop na nasa ikalimang antas. Isa sa mga kalaban, na may kasamang lobo, ang tumango at sumugod kay Zifeng. Ang isa namang kalaban ay mabilis ding umatake kasama ang kanyang oso. Sinabi ni Zifeng sa kanyang espiritong ibon na ipinapaubaya na niya rito ang pag-asikaso sa mga kalaban. Ang mga basurang ito ay hindi man lang karapat-dapat na igalaw niya ang kanyang mga daliri. Ang mga kalabang umaatake kina Zifeng at sa kanyang ibon ay nagsabing masyadong mataas ang tingin ng hayop na ito sa sarili niya. Tuturuan daw nila ito ng matinding leksyon. Gayunpaman, mabilis na sinalakay ng agila na may lilang mga mata ang mga umaatake pati na ang kanilang mga espiritong hayop na agad na napatumba. Ang alagang ibon na ito ay simbolo ng mabilis na poot at pambihirang lakas. Matapos talunin ang mga kalaban, nagsimulang magsalita ang mga manonood na sadyang napakalakas ni Master Zifeng na siya ay nagtataglay ng kapangyarihan at katapangan. Ang isang alagang hayop sa ikalimang antas ay isang pambihirang bagay, sinabi ni Zifeng, na mga basura lang ang nakalaban niya. Meron pa ba rito na kayang hamunin siya? Marami sa mga taong naroroon ang nagsabing hindi sila basura at gusto nilang hamunin ang batang amo para patunayan ang kanilang halaga. Isang kampanteng Zifeng sa harap ng kanyang ibon ang nagsabi na kung hindi takot sa sakit ang mga kalaban, sige, sumugod lang sila. Sinabi ni Liu Qing sa pinuno ng lungsod na walang kapantay si Zifeng dito. Sumagot si Yan Feng na ang magawa ng binata ang ganitong bagay sa lungsod ay sapat na at magaling na. Sinabi ni Liu Qing na nakabalita siyang may isa pang anak si Yan Feng na nag-aral din sa academy. Yun daw yung batang bastos na insulto ang kanilang pamilya. Sumagot ang kausap na itinakwil na niya ang anak na iyon at hindi na kailangang ungkatin pa ang nakaraan. Nanatiling nakatayo si Zifeng sa arena at nagtanong kung mayroon pa bang iba. Inakala niyang sa kanya na mapupunta ang pwesto sa academy. Biglang may isang kalaban na pumasok sa arena habang nakatago ang mukha sa ilalim ng isang hood. Nagulat ang lahat ng naroroon. Inalis ng kalahok ang kanyang kapa at nakita ng lahat na ito ay si Li Tianming na nagsabing hindi makakapasok si Zifeng sa academy ngayong araw. Nagtaka ang mga taong naroroon, ano ang ginagawa ng taong ito rito? Ang isang tulad niyang walang kwenta ay pumunta rito para sa isang marangal na bagay. Siguradong magagalit ang pinuno ng lungsod dahil araw ito ng kanyang kasal. Nagtaka si Zifeng kung nawala na ba sa katinoan si Li Tianming. Alam ba niya ang kinalalagyan niya ngayon? Pumunta ba talaga siya rito para mamalimos?
Biglang napatayo si Yanfeng at nagtanong ng may pananakot kung ano ang binabalak ni Tianming. Dapat daw ay mabilis itong bumalik sa kanyang ina at ibigay ang kailangang pag-aalaga rito. Sa sitwasyon niya, may magandang kinabukasan si Zifeng at bilang panganay na kapatid, dapat daw ay suportahan niya muna ito. Sinabi ni Li Tianming na hindi naman talaga masama ang kanyang nakababatang kapatid na magaling ito sa pagsasanay at mas malakas na. Pero bago siya tanggapin sa academy, gusto ko muna siyang bigyan ng isang huling pagsusulit na lang. Nagulat si Zifeng. Susubukan ba talaga ng kuya niya na kumuha ng exam gamit lang ang walang kwentang lakas niya? Hindi na kailangang mag-alala ng tatay niya. Hindi naman niya balak tapusin ang kuya niya. Hindi niya pwedeng sirain ang isang napakahalagang araw dahil lang sa pagkamatay nito. Wala na siyang kasama, nag-iisa na lang siya. Oras na para maturuan siya ng leksyon. Sabi ni Li Qing, na hindi kailangang magalit ni Yanfeng. Isipin na lang niya na nanonood siya ng isang palabas sa teatro. Alam na ng lahat kung anong klaseng kasalanan ang ginawa ng batang ito. Kaya walang mambabatiko sa pinuno ng lungsod. Sumugod si Zifeng sa kalaban niya at sinabing ipapakita na niya ang tunay niyang lakas. Naisip ni Li Tianming na pwede naman niyang hayaang mamatay na lang ang kalaban niya. Pero dahil humarang ito sa daan niya, gagawin niya itong makaawa para lang mamatay. Nagharap ang dalawa sa gitna ng arena. Sabay silang nagpakawala ng atake at nagpang-abot ang kanilang mga kamao. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Nagulat ang mga manonood. Kaya ba talaga ni Li Tianming na depensahan ang sarili niya? Nagulat din si Zifeng. Sa madaling salita, ibinuhos niya ang buong lakas niya doon. Paano nagawang pigilan ni Li Tianming ang suntok niya? Hindi ba't naging isa na lang siyang basura? Sabi ni Zifeng. Nabalot ng enerhiya ang kaliwang kamay ng kalaban niya. Masyado raw itong uto-uto para gumamit ng ganoong klaseng pandaraya. Pero, sumagot si Li Tianming na hindi niya kailangan ng anumang daya laban sa kanya. Sabi naman ni Zifeng na masyadong mahina ang kalaban niya at nagpapanggap lang itong malakas. Paano raw siya mananalo kung wala naman siyang mga kasama? Sinabihan niya ang ibon na may lilang mata na sabay silang aatake. Sino ba ang may sabing wala siyang kasama? Ang tanong ni Li Tianming. Sinabi ng binata na narito siya. Sino raw ang nangahas na itulak siya? Nagtawanan ang mga tao. Ito ba? Talaga ang kasama niya? Oo, hindi man lang daw ito sapat kahit bilang merienda. Habang patuloy na lumalapit sa kalaban niya, naisip ni Zifeng na may talento talaga si Li Tianming sa pagiging katatawanan. Lumipad ang munting ibon at sinabing ang maliit na ibon na naroon ay hindi dapat minamaliit. Ngayon ay makikita nila kung sino ang mas malakas. Lumapit si Zifeng at iniwagayway ang kanyang mga kamao, sabay sabing sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang makapandaya pa ang kalaban. Muling hinarang ni Li Tianming ang atake ng kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap. Nagtataka si Zifeng kung bakit napakadali. Para sa lalaking ito na iwasan ang mga tira niya, napaisip si Zifeng kung naging mas malakas ba talaga ang taong ito o isa lang itong madiik. Sa sandaling iyon, sumigaw ng malakas ang ibon na may lilang mata at humingi ng proteksyon. Ginamit ng munting ibon ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at ang bilis niya para paulit-ulit na atakihin ang malaking ibon sa lahat ng panig. Sinabi ni Li Tianming na hindi pa karapat-dapat si Zifeng na makapasok sa akademya. Buti na lang at narito siya. Siya ang magiging perpektong target para subukan ang lakas ng bago niyang braso. Naghintay si Li Tianming na lumapit ang kanyang kalaban at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok gamit ang kaliwang kamay diretsyo sa katawan nito. Tumalsik ng napakabilis si Zifeng at bumagsak sa dulo ng arena. Nasubsob si Zifeng habang umuubo ng dugo, iniisip na hindi ito maaari. Tumayo ang ating bida. Nang buong gilas sa harap ng tinalong kalaban at hinawakan ang kanyang kaliwang kamao, nakatayo naman ang munting ibon. Sa ibabaw ng tinalong karibal, may bumubula na satuka ng ibong may lilang mata. Naisip ng munting ibon na ang mabahong ibon na ito ay mukhang hindi naliligo kailanman. Sobrang baho ng mga balahibo nito na nakakahilo. Naisip ng mga manonood na hindi pala isang basura si Li Tianming. Kung mananalo siya, si Zifeng pala ang magmumulang basura sa pagkakataong ito. Sabi ni Li Qing, kahit nanalo ang taong ito, hindi pa tapos ang mga pagsubok, mayroon pang isang talentong hindi pa umaabot sa antas na ito. Inanunsyo ni Li Qing na si Changyang naman ang papasok sa arena. Ang lalaking pumasok sa arena ay nagsabing hindi niya inakalang makakatanggap siya ng ganito kagandang regalo sa mismong pagdating niya. Nagpapasalamat siya sa kanyang ate at bayaw. Mas madali raw kasing makapasok sa akademya rito kumpara sa Yandu. Nakita ni Li Tianming ang lalaki at nakilala niya ito. Siya si Liu Changyang mula sa pamilya Liu. Sabi ng mga tao, naabot na ng binatilyo ang ikasyam na antas ng Meridian Animal Stage. Hindi iyon biro. Mas mataas siya sa kanyang kasama ng 5 antas. Sabi ni Changyang, matagal na silang hindi nagkikita ni Li Tianming.
Naaalala pa. Kaya siya nito. Naalala ng ating bida na ang lalaking ito ay dating alalay ni Lin Xiaoting noon. At walang nag-akala na magpapakita siya rito. Napansin din ng munting ibon na kaaway rin pala ng kanyang amo ang lalaking ito. Sinabi ng pinuno ng lungsod na kahit malayo pa ang pinanggalingan ni Changyang, kasal na ito sa kanyang kapatid kaya maituturing na ring bahagi si Changyang ng pamilya Liu. Dahil kakaunti lang ang mga kabataan sa Liu City, nagtataka siya kung anong klaseng henyo ang mapalad nilang nakuha. Gusto ng lahat na ipakita ng lalaking ito ang kanyang galing, sabi ni Li Qing, na hindi siya bibiguin ng kanyang kapatid. Sumagot naman si Changyang na hindi na kailangang mag-alala ang pinuno ng lungsod dahil mananalo siya. Isang pambihirang pagkakataon ito para makapasok sa academy. At hinding-hindi niya ito palalampasin. Sinabi ni Tianyang na siya, at ang kanyang Thunder Leopard ay hindi tatanggi sa ganitong oportunidad. Akala ng mga nanonood ay mas bata pa ang taong ito kaysa kay Zifeng, pero nasa ikasiyam na antas na siya ng Meridian Animal Stage. Nakakamangha. At ang kasama niya ay isang beast na may elementong kidlat at nasa ikalimang ranggo. Sabi ni Kanyang, halos hawak na ng karibal niya ang diploma sa academy, pero dahil masyadong matindi ang labanan sa Yandu, nagpasya siyang gamitin ang kanyang pribilehiyong status bilang residente ng Liwo para makuha ang diploma ng academy dito. Sinubukan naman ni Li Tianming na bumalik na yung araw habang nagkakagulo sa paligid. Sayang lang dahil ang lahat ng pagpupumiglas na ito ay tila huling kislap na lang sa mga mata ng isang taong malapit ng mamatay. Sinabi ni Li Tianming na curious din siya. At hindi na siya makapaghintay na makasali sa palabas na ito sa kalye, kung saan ang mga huwad na pangarap ay tuluyan ng madudurog. Sabi naman ni Chick, masyadong madaldal ang kasama niya. Agad na tumalon si Kanyang sa kanyang beast at sinabing hindi na siya magsasayang ng oras dahil nakikita niyang puro biro lang sa sarili ang alam ng kalaban niya. Sinabi ni Tianyang na ipapakita niya ngayon ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon. Ang Thunder Leopard, na nagliliyab ang mga mata, ay galit na umungal ng napakalakas. Masyadong matindi ang banggaan. At ang buong arena ay nabalot ng makapal na usok na hindi mo masilip. Walang makakita sa nangyayari sa loob hanggang sa humupa ang usok. Ang bida natin, na nakaluhod ang isang tuhod, ay pinunasan ng dugo sa kanyang mukha. Akala niya, sapat na ang isang ihip ng hangin para masugatan siya. Kung direktang tumama ang atake, baka hindi na niya nakayanan. Naisip ni Li Tianming na masyadong malaki ang agwat nila dahil sa 5 antas na pagkakaiba. At wala siyang panglaban sa kalaban niya. Hindi lumaki ang taong ito para maging karibal lang niya. Sabi ni Tianyang, wala man lang siyang ganang saktan si Li Tianming. Kaya sinabihan niya itong umalis na lang. Inisip ni Kanyang nakadarating lang niya sa lungsod na ito, at ito na ang tamang oras para gumawa ng magandang pangalan. Kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng mga tao at sa pinuno ng lungsod. Sabi ng mga nanonood, sino ang mag-aakalang sa murang edad, ang batang Panginoon na si Liu Changyan ay may ganito kabuting loob. Maganda ang kinabukasan ng lungsod ng Liwo, at ang basurang si Li Tianming ay dapat na talagang lumayas na. Habang nakakuyom ang kamao, iniisip ni Li Tianming na sa ulado na niya ang suntok ni Liu Changyan. Nangako ang bida sa sarili niya na ibabalik niya ang suntok na iyon ng doble. Sa lalong madaling panahon, sinabi ni Li Tianming na aalis na siya, pero gusto muna niyang magtanong bago gawin iyon. Tinanong ni Li Tianming kung kailan aalis ng lungsod ng Liwo si Liu Changyan. Inisip ni Tianyang na baka gusto lang ng batang ito na humingi ng tulong sa iba. May iba pa bang master dito sa Liwo na dapat kong katakutan? Sagot ng binata, aalis siya ng lungsod sa loob ng 1 buwan. Inilahad ni Li Tianming ang kanyang kamay at sinabing dudungisan niya ang mukha ng kalaban niya sa mismong lugar na ito pagkalipas ng 1 buwan. At kapag natalo ito, ibibigay nito sa kanya ang pass para sa Liwo. May tapang ba siyang gawin iyon? Tumawa si Tianyang at sinabing nakakatawa ang katangahan ng kanyang kalaban. Nagtanong din siya kung ano naman ang itataya ni Li Tianming. Ano ba ang meron siya? Sumagot si Li Tianming. Itataya niya ang kanyang buhay. Kung mananalo ang kalaban, magagawa nito ang kahit anong gusto nito sa kanya. Sumang-ayon naman si Kanyang. Kahit wala siyang pakialam sa walang kwentang buhay na iyon, ilalayo na lang niya ang kanyang bayaw sa salot nitong anak para manahimik na sila. Sabi ng mga tao, nawala na raw sa katinuan nitong si Li Tianming. Pagkalipas ng 1 buwan, makikipaglaban na naman siya para makapasok sa academy. Ngayon lang sila nakarinig niyan. Sabi naman ni Li Qing sa kanyang asawa, mukhang mahilig talagang gumawa ng eksena ang anak nito. Habang paalis ng arena, sinabi ni Li Tianming na makikita na lang nila kung anong mangyayari sa hinaharap, tapos na ang palabas. Ipinaliwanag ni Liu Qing sa kanyang asawa na kaya pumunta dito si Liu Changyan ay para hanapin ang divine source na matatagpuan sa bundok ng Zoling. Kaya inaasahan niya ang pakikipagtulungan nito. Masyadong matindi ang kompetisyon para sa bagay na iyon. Isang banal na pinagmulan. Hindi ito nakakapagtaka dahil kaya nitong pa-evolve-in ang isang companion beast at itaas ang ranggo nito. Sinabihan ni Yanfeng ang asawa na huwag mag-alala, ang bagong sibol na divine source ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol.
Kapag nakuha nila ang Divine Source, magkakaroon ng pagkakataon si Kanyang na makapasok sa Celestial Palace. At ang posisyon ni Yanfeng sa pamilya Lei ay lalo pang tataas. Masyadong matayog ang bundok ng Zoling, at maraming mababangis na beast ang gumagala doon. Masyadong delikado kung hahayaan lang si Kanyang na gumawa nito mag-isa. Kaya naman, ipinauubayan na niya ang lahat sa kanyang asawa. Sinabi ni Yanfeng na nag-oorganisa ang pamilya Lei ng ganitong paligsahan para patatagin ang loob ng mga kabataan at pabilisin ang kanilang pag-unlad. Hindi nakataka-taka na pagkatapos ng ganitong bagay, sunod-sunod na lumalabas ang mga mahuhusay na talento. Sabi ni Liu Qing, magiging sobrang tindi ng labanan sa pagkakataong ito dahil may 7 pang disipulo ang may sapat na kakayahan. Mabuti na lang at nandoon si Kanyang. Maganda ang lagay nila doon. At kung idadagdag pa ang suporta ng kanyang asawa, mukhang mas matatag ang posisyon nila kaysa sa iba. Napaisip naman si Yanfeng kung kailan darating ang iba pang mga disipulo ng pamilya Lei, siguradong. Ang mga kasama nila ay malalakas na mandirigma mula sa pamilya Lei. Sumagot si Li Jing na, darating sila sa loob ng mga 2 araw, pero dahil sa kanyang kasal, pinayagan siyang maunang makarating, itong mga batang ito ay may malalakas na gugwardiya, pero kapag narating na nila ang bundok, malilimitahan na ang kapangyarihan ng mga ito. Pagdating ng oras na iyon, masusubok ang galing ng mga estudyante, pero malaking tulong sa kanila ang pamilyaridad sa lugar. Sabi ni Yanfeng, sa loob ng 3 araw, formal na niyang gagabayan sina Li Jing at tiyan niyang paakyat ng bundok Solon. Sinabi ni Li Jing sa kanyang asawa na lubos siyang umaasa rito sa hinaharap. Habang nakahiga sa kama, naisip ni Li Jing na gagawa siya ng paraan para makabawi sa asawa niya. Hinipan ni Yanfeng ang kandila at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil hindi niya bibiguin ang mga inaasahan nito. Ikinuwento ni Li Tianming ang lahat sa kanyang ina, nagulat ito. Kailangan pa ba niyang maghintay ng 1 pang buwan? Pero hindi na niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Sobrang init dito at gusto na niyang umalis agad. Sabi ng kanyang nanay, wala siyang pakialam at mayroon na lang 2 linggo ang kanyang anak. Sabi ni Li Tianming, kapag natalo siya, itong duwag na manok na ito ay magiging pulutan lang ng kung sino. Sumagot ang manok na hindi siya natatakot kung susubukan siyang kainin ng dambuhalang pusang iyon. Kakainin, agad siyang tutusukin nito. Sinabi ni Wei Jing na may tiwala siya sa manok na ito at napakagaling daw nito. Tumalon ang sisiw sa mga bisig ng babae at sinabing ang kanyang ina ay may talas ng paningin, hindi katulad ng mayabang na si Li Tianming na yan. Sagot ng lalaki, nanay niya iyon at hindi sa sisiw. Siguradong hindi. Siya ng anak ng isang sisiw. Sinabi ni Wei Jing sa sisiw na kung ituturing siya nitong ina, kailangan niyang bigyan ito ng pangalan. Sigurado raw siyang hindi rin komportable ang sisiw na tawaging manok lang. Sinabi ng sisiw na dati siyang tinatawag na Phoenix ng walang hanggang purgatorio, pero masyadong mahaba raw ang pangalang iyon. Sabi ng babae, tatawagin na lang siyang Yinghuo. Nagustuhan ba niya? Sabi ng Phoenix ng walang hanggang purgatorio, gusto niya ito. Biglang inubo si Wei Jing. Tinanong siya ni Yinghuo, kung ayos lang ba siya? Tinanong ni Li Tianming kung hindi pa ba nauubos ang halamang gamot para sa kanyang sakit. Napansin ni Wei Jing, ang pag-ubo niya ng dugo at sinabing panandalian lang na pinapagaan ng halamang gamot ang mga sintomas, pero hindi nito kayang gamutin ang sakit at wala na siyang masyadong oras. Sabi ni Li Tianming na hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang ina at binalaan si Yinghuo na pupunta sila sa bundok Solon. Sabi ni Li Tianming, maghahanap siya ng mga halamang gamot sa bundok para pahabain ang buhay ng kanyang ina. Sabi ni Wei Jing, napakadelikado ng daang yon. At kailangang mag-ingat ng husto ng kanyang anak. Ang bundok Hin ay isang sumasabog na bulkan, matapos ang 2 araw na masigasig na paghahanap. Isang usbong lang ng halamang gamot ang nahanap niya, at hindi ito maganda. Sabi ni Yinghuo, dapat silang pumasok. Nang mas malalim pa sa kabundukan, tiyak na mas marami silang mahahanap doon. Sinabi ni Li Tianming na habang lalo silang lumalayo, lalong nagiging delikado, at kahit dito ay kailangan niyang maging mapagmatiyag para hindi makasalubong ng mga mababangis na hayop na kilala sa pagiging uhaw sa dugo. Biglang sumugod ang ibon. Sabi nito, may nakita siyang interesante sa unahan at hindi raw sulit na pigilan pa siya. Sumigaw ang binata na manatili lang ito sa tabi niya, isang ibon ang nakakita ng pure air fire mushroom sa isang puno, isang sorpresa ito. Nagpasya si Yinghuo na pitasin ng kabuteng iyon. Sumigaw si Li Tianming na mag-ingat, dahil ang mga ganitong bagay ay karaniwang binabantayan ng mga mababangis na hayop. Sagot ni Yinghuo, gagawin niya ito ng napakabilis. Sa sumunod na sandali, sina Li Tianming at Yinghuo ay kumaripas ng takbo palayo sa lugar na iyon para hindi sila abutan ng mga mababangis na hayop. Si Li Tianming, nagtatago sa loob ng butas ng puno, sinabi niyang isa itong mahalagang gamit pero kailangan muna nilang mabuhay. Si Yinghuo ay nagpahayag na ang bagay na ito ay naglalaman ng napakapalis na enerhiya, kaya dapat itong i-absorb agad. Sabi ni Yinghuo na
Ang kabuting ito ay kailangang hatiin sa dalawa at kainin ng mabilis. Nagtaka si Li Tianming kung para ba itong alahas pero, sa huli, isa pala itong halamang gamot at may panganib na mamatay kapag ginamit. Sumagot si Yinghuo. Nang seryoso na dapat magtiwala ang binata sa essence ng Phoenix, nang walang hanggang purgatorio na nasa loob ng kanyang katawan. Mas malakas ito kaysa sa kahit anong uri ng apoy. Nagtaka si Li Tianming kung bakit hindi ito. Sinabi agad ng sisiw. Tapos kinain nila ang kabute. Maya-maya, sinabi ng bida natin na naabot na ang ikalimang antas ng mga hayop sa meridian. Mula sa malayo, matatanaw ang haligi ng apoy na abot mula sa lupa hanggang sa langit. Napakasama ng pakiramdam ni Li Tianming. Sabi niya, parang nagiging ibon na rin siya, pakiramdam niya ay parang nagpa-practice ng sabayang kultibasyon. Pero ayaw niyang gawin to kasama ang isang ibon. Sabi naman ni Yinghuo na sa ganitong kalikasan, sa gitna ng kaparangan, hindi kagandahan ang makikita ng isang lalaki kundi isang multo. Tinanggal ni Li Tianming ang benda sa kanyang kamay at napansin niyang mas naging malinaw at malawak ang paningin ng matang to. Ramdam niyang tila nagyayelo ang dugo sa kanyang mga ugat dahil sa matang iyon. Habang nakikinig, napagtanto ng ating mga bida na may isang halimaw mula sa gubat ang nasa harap nila, sabi ni Yinghuo. Sa tindi raw ng ungal na yon, alam niyang mabangis ang kalaban. Biglang may lumabas na isang dalaga mula sa mga palumpong, tumatakbo ng mabilis at humihingi ng saklolo. Nagulat si Yinghuo nanganganinag ang katawan ng babaeng to. Multo nga kaya ang nakaharap nila? Lumingon ang dalaga at tinignan ang mga manlalakbay. Pero sabi ni Li Tianming, hindi siya multo, isa siyang diwata. Namangha ang ating bida sa ganda ng dalaga, ni hindi niya maalis ang paningin dito. Pag-ibig na kaya to? Kasunod ng dalaga, isang dambuhala at nakakatakot na unggoy ang sumulpot mula sa gubat at umungal ng napakalakas. Lumipad pa itaas si Yinghuo at sinabihan ang binata na itigil na ang pagpapantasya sa ulap, kailangan na nilang lumayo agad. Hinabol ni Li Tianming ang dalaga at sinabing wag itong matakot, tutulungan niya ito. Nagpasalamat naman ang dalaga sa kanyang kuya.